on the other hand, pwede rin kasi iba yung argumento na, bakit si Senator Risa? She can afford to be with the minority and at the same time, push for pieces of legislation that are considered as her pet bills and at the same time push for certain advocacies. And this also gets wide support from across the political fence or alliances sa Senado. Example po niyan, yung Pogo, di ba? Siya yun ang muna sa pagdinig dyan, sa pagpapanagot. At nasuportahan siya, di ba? Kumbaga, ginagamit din itong argument ninyo nung mga nag-iisip din na, teka, bakit si Risa kaya? Ba't hindi kaya ni Kiko at saka ni Bam? Well, so yung mga ipinaglaban naman ni Senator Risa, nakakuha siya ng malaking suporta. Hindi siya very controversial in a way, no? Like yung mga sa women, sa mga public health, no? Sa mga gender issues. No? Marami siyang mga supporters doon na across the spectrum. Merong mga pro, anti-administration. No? Yung Kiko lang, yung pinag-aaralan ko kasi is agrikultura. For the longest time, yung very powerful committee doon sa Senado, yung Committee on Agriculture and Natural Resources, were chaired by Senator Cynthia Villar, na ang tingin niya doon sa agricultural sector ay negosyo. So, that's why, alam naman natin na mga Villars is a very powerful bloc in the Senate. Kung gusto mong maisulong itong mga batas na ito, mapapahirapan ka kung hindi mo kakampi yung Committee on Agriculture. Very powerful yan. And kung titignan mo nga yung mga batas ni Kiko, it's all about reform in the agricultural sector at meron din siyang pro-environment bills. No? So I think, be fair to him. Yeah, kung akong then maganda rin kung siya ay maging chairman ng Committee on Agriculture kasi it's a choice committee. No? So yan talagang hinahangad ng mga senador at maisusulong niya yung kanyang kasi like meron siyang resolution na calling for an investigation kung bakit napaka-taas ng presyo ng bigas, ng pagkain, asking the Committee on Agriculture. So kung sakasakaling maging chairperson siya ng committee yon, maaaring maisulong niya yung investigasyon na yon. But kudos to Senator Risa, no? Dahil nakakuha siya ng suporta galing sa administration at saka sa mga opposition senators para maisulong yung kanyang mga panapanang batas. But yung kay Senator Risa is yung investigations. Alam naman po natin na karamihan sa mga senator pagdating sa investigation, gusto nila yan. No? Yung kay Senator Kiko kasi it's about panukalang batas. So yun yung may pagkakaiba, no, na kinakailangan talaga pagdating na sa decision making, makuha mo yung support ng majority para maisulong mo itong whether it's a National Land Use Act or anti-political dynasty bill. Hinain ni Senator Kiko yan. So I think maybe yun yung kanyang mindset, kaya pinag-iisipan niya rin na baka mas marami siyang maisusulong na progresibong batas kung bahagi siya ng Committee on Agriculture or chairperson siya ng Committee on Agriculture. Nakita ko rin sa sa kanilang mga social media accounts dahil itong panahon ito medyo nagugulat ako Kong Teddy kasi nung unang panahon at least kung kino-cover ko yung previous congresses hindi ganun katindi yung pag-play up sa media at sa social media ng mga priority bills sa fina-file, di ba? Ngayon talagang kanya-kanyang post no? And that's a good thing I think, no? Para at least magkakaroon ng ebidensya, resibo at masingil itong mga kandidato na nanalo ngayon. Teka, binida nyo itong mga pet bills nyo, no? Nasa na ngayon? Nakalusot ba yan o hindi? And na part of Senator Kiko, nakikita natin yung kanyang mga priorities, no? Talagang got issues, consistent dun sa kanyang kampanya. Okay. Ang tanong ko lang, ito bang ganitong, again this is not final yet, pero kung sumali man sila ni Senator Bam sa majority, do you think this is part of a bigger strategy for 2028? That you should expand your base and appeal to a wider audience, hindi lang preaching to the choir? If you want to replicate what happened in the 2025 senatorial race and perhaps make it even bigger as a base for 2028. Okay. So let me answer your question this way. Definitely, hindi kaya ng mga progresibong mga kandidato ang manalo sa 2028 or beyond, 2031, kung hindi nila mas papalalawakin pa yung kanilang base.
Kumbaga, in short, naka-campaign base cannot guarantee you a victory in 2028. I think all the possible candidates, no, many farmer people understand that. Importante yung mas palawakin ng base. Tulad nga ng sabi ko, si Ram and Kiko perform well because nakakuha sila ng suporta sa labas ng campaign base. Of course, yung kakampings, yung talagang pinakabase nila. But Senator Kiko, for instance, was endorsed by mayors and governors who were not Liberal Party officials, incumbents. And then yung base niya, mga magkasama. Sabi nga ni Kiko, ang pagkain, walang kulay yan. So, ganun rin si Bam. No? Number 2 siya. And kung titignan mo yung kanyang, kung saan siya nanalo siya sa Cebu City o sa Cebu Province, kung saan alam natin na napakalakas ng Duterte rin doon. So ganun, you need to go beyond your current base upang magbagi sa 2028. Kaya nga sabi ko na maybe this is also strategic. And maybe siguro gusto na rin natin na yung pag sinabi mo kasing liberal, mga opposition yan. Laban kay Marcos, laban kay Duterte. So I think ang gusto namin ipahiwatig ngayon is ang mga liberals rin ay mahuhusay at meron silang track record. So pagdating sa 2028, kung sakali bigla na lang si Kiko man ay patakbuhin, at least may maikakwento na track record. Hindi lang yung basta opposition ka, nanindigan ka, pero meron ka rin mga naipasang na napakahalagang mga batas, whether it's in 2028 or in 2031. I mean, that's the way I see kung titignan natin yung positive about Senator Kiko, focusing on priority legislation and less about politics right now. Opo. Pero nga, in terms of expanding your base and appealing to a wider support base for in the future, ang tanong po siguro is where do you draw the line? So example, kunwari in the case of Senator Bam, 'di ba? So talagang surprising yung kanyang placement nag number 2, 'di ba? Hindi nga siya lumalabas o pumapasok sa Magic 12 tapos nag number 2. That is a very welcome development given his track record. Pero ang tanong na marami diyan, where do you draw the line, 'di ba? Hanggang kanino ka pwede makipag-alyansa? Ano mga prinsipyo yung pwede mong lunukin o isuka, depende ron sa iyong mga pakikipag-alyasa sa iba't ibang mga political forces or political clans, 'di ba? At isa rin sa mga talagang ikinabigla po diyan, 'di ba, in the case of Senator Bam, ay yung pag-endorso sa kanya ng Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Parang out of character daw sa kanya, parang hindi yata siya yung tipo ng politiko na i-endorso o magpapa-endorso sa Iglesia ni Cristo. So again, where do you draw the line? Ako, Christian, let's see what happens dun sa impeachment trial. That's a good indication, no? Kasi definitely kung let's say manalo si Senator Cheese and given na naririnig mo na nakikipag-usap rin siya sa Duterte bloc, so it's possible that in the majority bloc there will be those who will be voting against the impeachment of Vice President. Yeah. Ako naman, alam ko naman na si Senator Kiko, although hindi pa naman sila pwedeng magpahiwatig ng kanilang decision ngayon, pero naniniwala sila, and even Senator Bam, na kinakailangan matuloy yung impeachment trial. So, we will see, kasi pagdating sa impeachment, very political na yun pero tuloy nga ng sabi ni Manay Laila, no, we're not doing this because we are anti-Duterte. Sabi niya, we have to support the impeachment dahil ito yung makatwira. So, sa tingin ko, yun yung isang napakahalaga. Kaya nga maganda rin malaman natin na at least during the first year, kung sino man yung majority at sino minority, pagdating sa issue ng justice, pagdating ng issue ng good governance, the impeachment will be a good barometer. Sino yung talagang naniniwala doon sa kanilang mga prinsipyo. Okay, so ang kumbaga ang pagtingin niya dito sa posibleng pagsama sa majority nila Senators Bam and Senator Kiko is more about pushing for their legislation and chairing certain committees. That's why they are supporting, let's say, the presumptive Senate President. Mukhang ganun, dun lang yon. Pero pagdating doon sa pagtindig sa ibang mga issues, you think they will be very, very independent? I speak for Kiko.
Marcos. Opo. Sa iyong- Hindi, yung basa nyo lang, analysis ninyo. Bilang isang matagal na rin sa politika. Because yun nga, lang sabi ko, no, I think, I may have my own opinion kung sakasakaling nasa lugar ako ni Senator Kiko, but I very, very confident na ako na kung ano man yung decision niya, majority, minority, kung darating yung panahon na kinakailangan manindigan siya, gagawin niya yun because he has been very consistent about fighting for truth, justice, and democracy.